and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hi guys, good morning. Ngayon ay kasama natin si Jeff. Tapos may mga inaaso. Kamay-ngay. Take 2. So ngayon ay kasama ko po ngayon si Jeff. Tuturuan natin siya kung paano yung mga basic na paggamit ng laptop. Since si Jeff po ay papasok na sa college. So anong holy course mo? Education, BSEd. Major in? Filipino. Wow, Filipino major. So magiging makata si Jeff. So syempre, napanood nyo na po yung vlog ni Pugong Bihero. So binilhan siya ng laptop at napakaganda ng laptop ni HP na Ryzen 5. Ryzen 5? So magandang klase din siya ng laptop actually. So yun. So tuturuan natin si Jeff kasi magiging ito yung isa sa mga magiging pangunahin niyang gamit sa pag-aaral, lalo na at college na siya. So sa mga reporting, lalo na sa research. Kasi ngayon, di ba, so masyadong upgraded na tayo, yung technology natin maganda na. So ito na yung halos ginagamit. Ngayon, pero meron naman ng basic na alam na rin naman si Jeff. Pag-type lang. Pag-type. At ngayon yung kanyang mouse. Kabit muna natin. Wow, nakalagay Jeffrey . Okay na to. Nalimutan ko yung Wala. So di naman ako sobrang galing sa paggamit ng laptop. Kaya lang, so meron tayong konting alam pagdating doon sa mga Word, Excel. So yun yung ituturo natin kay Jeffrey ngayon. So alam mo na kung nasa saan yung alam mo na kung nasa yung Excel. Excel? Oo. Saka yung Word. So para makita mo yung Excel saka Word, i-click mo to. Dito. Yan. Left click mo yan. Then, yan. Excel. So punta muna tayo sa Word. Sa Word muna tayo. Yan. Good. Tapos punta ka dun sa block documents. Yan. Yan. So ito yung kalamitan na magagamit mo. Halimbawa may mga research ka, dyan ka magtatay, o mga ganyan. So tapos sa Word na ito meron dyang file, home. Ito yung makikita mo sa home. Diyan mo babaguhin yung font niya. Halimbawa nag-type ka Jeffrey. So mamaya papagawin po natin si Jeffrey ng ng letter. Ano ba yan? Bakit Jerry? Sino si Jerry? Ay, paano yung pangalan mo? Yeah, Jeffrey. Yan. So for example, i-highlight mo siya. Halimbawa gusto mo siyang lakihan. I-highlight mo siya. So pag mag-highlight ka, i-ano mo tong arrow na to, yung cursor mo. So yun naman, kung ano yung i-highlight mo na letter. Ganyan. Yan, Tapos ito yung kapag gusto mong pwede rin dyan or pwede rin dito, parehas lang yan. Pindutin mo yung ito. Ayan, so mawawala yung, hindi na siya magiging makapal. Kapag gusto mo nung dito lang sa dito yung kanina. Yung yan. So, maliit ito. Ito, ano naman ito? Yan, try mo. Uppercase or lowercase. Ibig sabihin yan, kung gusto mo ang start ng mo is caps lock, yung kumbaga malalaki, capitalize, pwede yon. Try mong pindutin. Yan. Tapos, uppercase. Lahat siya magiging ganito yung ganito malalaking letra. Chorus big letter lahat. Big letter lahat. Ayaw niya ng Tagalog, gusto niya big letter. Tapos pindutin mo ulit yan. Ito. Tapos gusto mo maliliit lahat sila. Dito, tingnan natin. Yan. So lahat. Tapos pindutin mo ulit yan. Ito. Yung isa. Yung kanina po ulit. Yan. Tapos pwede mo siyang i-capitalize each word. Yan. Ibig sabihin nun, yung start ng pangalan mo, yun yung diba, pag normal, pag maglalagay tayo ng pangalan, yung start naman talaga ng letter is
capital, a big letter. Pero, for example, hindi mo naman gagamitin yan, mag-start ka pa lang ng sentence. Ito yung pipindutin mo. Caps lang. Yan. Jeff, then, pindutin mo yan, then, ay, ano ba yan? Hindi ko. Okay, so, nagawa na si Jeffrey ng kanyang buhay. So, gumagawa siya ng letter at ang title ng kanyang letter na ginagawa or kwento or story ay ang buhay ko. So, yan. So, nagpa-practice siya kung paano gumawa noon dahil yun nga po sa college kasi yan. Magagamit niya yan. So, gagawa siya ng mga report, research niya. So, yun. Parang teacher na, oh. Teacher na. Mahirap. Kaya mo yan. Ang ginagawa niya. Tapos papakita niya sa atin yan mamaya. Ha? Kaya mo yan. Mas madami pa yan. Mas madami pa yan pagka nag-start ka na talaga sa college. Okay lang yan. I-guide ka naman namin. Pangmalakasan yung laptop mo eh. Pangmalakasan naman yung laptop mo. Yeah. Ganito pa yung stanza. Nahirap na ako. Hindi, kaya mo yan. Kwento pala ng buhay mo yan. Yes! Nakatawa ko sa buhay ko. Natatawa ka sa buhay mo. Bakit? Di ba, nung bata pa ako, lagi akong mabuti sa magulang. Hindi naman ako tamad. Okay lang yan kasi, ano mo naman yan. Sarili ko. Oo, sa kung yan yung kwento talaga ng buhay mo, okay lang yan. Ano? Yung kwento mo? Yung kwento ko doon pa ito sa Davao. Wala pa sa Manila. Kasi pag sinama niya dito. So mama ito, sobrang haba talaga. Sobrang haba talaga. So gumawa po ng letter C sa Word. Gumawa siya ng nakapalubat na. Gumawa siya ng letter sa Word. Si Jeffrey. So, i-check natin. Double check. Very nice. Okay. So, babasahin natin yung kwento niya. Akala ko hindi mo basahin. Basahin. Okay na babasahin ko? Okay. Okay lang ha. So, humingi tayo ng permiso sa kanya. Sa same time, i-check, i-collect na natin yung mga wrong spelling na yung mga saka yung mga, yung mga paglagay ng mga letters. So, bakit big letter yan? Pwede mong gawin yun na small letter. Yeah. Okay. So, ang title po nung ginawa niyang letter dito sa buhay. Ang buhay ko. Noong, so pero pag sa tamang kasi ng word, wala kasi talagang no. Noong bata, so pag ba ako, yung pa kasi, kaya ganito rin pa, iba't sa single word. Sorry teacher, noong bata pa ako, lagi akong mabuti sa magulang at hindi naman ako tamad sa kanila. Wait lang, dear Charo. Noong bata pa ako, lagi akong mabuti sa magulang at hindi naman ako tamad sa kanila. Nag-aaral ako sa magulang. So, basahin ulit natin ng mas, ito po ang buhay ni Jeffrey. Noong bata pa ako, lagi akong mabuti sa magulang at hindi naman ako tamad sa kanila. Nag-aral ako sa Mapula National High School. So ito pala ay lugar din, So that's big letter. Ako po ay nag-aral ako sa Mapula National High School. Kahit na mahirap kami kasama ang aking mga magulang, kami ay palaging nagdarasal sa Panginoon. Kasi iniisip ko ang kinabukasan ko at ng pamilya ko. Na dumating ang araw na nahihirapan ako sa buhay ko kung paano makabayad sa tuition ko sa school. Nang pauwi na ako sa aking bahay, hindi ko alam na may biyaya palang naghihintay sa akin pagbaba ko medyo may mali pala tayong nagawa dito. May naghihintay palang may naghihintay pala na may biyaya palang naghihintay sa akin pagbaba ko sa sasakyan. Parang may yan. Pagbaba ko sa sasakyan.
Tama. May nagbibigay ng mga sapatos at maraming mga pabango. At binigyan ako ng bag at iba pa. At hindi ko alam na sila pala ang daan ko para makapag-aral ako. Ang pangalan niya ay kulang dito. Pangalan. Ang pangalan niya ay si Sir Paul at si Peking Bombay at si Kuya Peter. Wow. So, konting ano pa, makakabisado na punto. So, ano na siya? tuloy-tuloy ko lang. Oo, tuloy-tuloy mo lang yan. Siyempre, mo lang yun. Oo, tama yan kasi siyempre para yung ano ka, para yung ano, hanggang 4 years, para may, parang, may ano ka, sa, yung kung ano ang, naranasan nyo yung year, pwede mo ano, parang ipang-tiknot mo yung ano. Tama. Parang, nalimutin. Diary? Oh, yes! Diary. Diary talaga. Diary. Ano ba sa Tagalog ang diary? Diary? Oo. Ano nga ba sa Tagalog ang diary? Nakalimutan ko din. Basta diary yun. Parang ano kasi, di ba? Yung parang lihim mo or kwento ng buhay mo, di ba? Para ipadala ko kay Jessica Su. Wow. Charot! Jessica Su. Yeah. Okay, so, kung gusto mo naman ito mas pantay-pantay, di ba? Kasi hindi pantay-pantay ito, di ba? I-highlight mo siya. Then, ito. Wow! Alright. Very nice. Yan ang hinanap ko kanina. Okay. So, ayun. Magaling na po siyang gumawa ng mag-type, gumawa ng word. Gumawa sa word. So, halimbawa, ipiprint mo yan. So, kasi minsan po, di ba sa school, so gagawa sila ng ganito, isasubmit nila sa professor o sa teacher, isi-save mo ngayon yan. So, paano mag-save? Punta ka dito. Yun. Sa mali, sorry. Sa file. Sa file, tapos Save. Pwede mo siyang yan sa PC or sa desktop lang. So, ilagay natin siya dito sa this PC, then desktop. Pag desktop, once na binuksan mo yung laptop mo, makikita mo na agad yung dyan. Apa. Okay, so click mo yung desktop, then lalagyan natin ng title. Yun na yung title niya, Ang Buhay Ko, by Jeff. Mali mo naman si Jeff maging writer pala. Diba? Teacher na writer pa. So yun muna. Para magamay ni Jeff yung word, so ibang araw, titingnan natin kasi dapat ng isang araw ko po siya tuturuan. Kaya lang, busy po kami. Natututunan din to ni Jeff. One at a time. Ganun talaga. Ang pag-aaral naman, ang pagkatuto ay may proseso. So, step by step. One at a time. Kasi pag minadali natin yung isang bagay, mas mahihirapan tayo. So, kung ano yung matutunan mo ngayon, or kung ano yung gusto mong matutunan ngayon, yun muna. Hindi naman diretso-diretso. By step pa. Step by step. By step. Hindi naman masyado yung padalos-dalos ng ganyan. Kasi, hindi naman lahat ng perfect mo na agad. Oo. Totoo yun. And, makalipas man ilang buwan dyan, ilang taon. Kasi, malaging magagamit yan. Magiging bihasa na dyan si Jeff. And pag naging teacher na si Jeff, anong plan mo pag naging teacher ka? Babalik ka dun sa tapos tuturuan mo yung mga... Opo, yung mga babalik ka dun sa Davao. Sa Davao. Tuturuan siya yung hindi lang yung mga kamag-anak ko, lahat ng mga katutubo. So, bakit pinili mo palang mag-edu? Mag-edu? Kasi, option ko yan yung edu. Pinili ko kasi, para makatulong din ako sa mga kababayan ko doon sa amin sa Davao. Sa barrio nyo. Opo. Kasi marami tulad sa akin ngayon, hindi ko pa alam yung yung mga spelling, ganyan sa mga Tagalog. At saka, lalo na yung ginagamit namin, iba yung ginagamit namin ninyo dito at saka doon sa amin. Iba-iba yung mga lingwahe, iba-iba yung mga spelling. At saka hindi natin alam kung ano yung mga spelling ng ganyan. At kapag pumunta sila dito yung yung mga katutubo, alam na nilang lahat kasi
may tinuturuan. May, May nagtuturo na na sa di ba? So maganda yun. So makakatulong po si Jeff doon sa mga babae niya. And naniniwala naman ako na balang araw, mabilis na ang 4 na taon. Mabilis lang talaga yan. Oo, mabilis na ngayon. Magugulat na lamang tayo si Jeffrey graduate na board passer na, di ba? LPT na siya. Kasi LPT yata ang tawag sa mga board passer na teacher. Since, di ba, si Teacher Nida po is teacher. So, mag-guide naman siya ng maayos. And di ba nag-enroll na kayo nakaraan? Opo. Kasama niya si... Saka malapit lang yung school dito ni Jeff. Opo, pwede lang lakarin. Pawi. Pawi. Magpawi. Pagpapasok mag-alakad kasi hindi naman kasi sa ganung kalayuan. Pero kung lalakarin mo kasi, malayo din naman. Ibig sabihin, kapag dito, pagpapasok ka, is parang isang sakay din po. Pero kung pauwi, kaya talaga kung masipag ka. Pero nga isa ngayon nata, alam ko i-guide muna siya nila Tito Hearn, sila, hatid siya doon para paunti-unti matutunan niya din dito sa amin, sa area. Kasi pagka natutunan naman niya, kaya niya na yan. Malapit lang din naman. Yes, kaya ito na yan. Kapag may tuli. Oo. Since matalino naman ko eh. So madali niya yung mga bagay-bagay. Kapag pumasok lang sa utak, parang dito ko na yung mariminda na ito pala. Parang mindset, yung parang advantage yung mindset mo. Parang kumbaga yun eh, natanim na yun sa utak mo na ganito pala yun, ito pala yun, ganyan. Okay, natural lang yun, nagkamali tayo, natural lang. Saka ito po yung advice ko sa kanya, kasi sabi ko, nung nakaraan nag-usap tayo nung nagawa tayo ng Oo nga pala. Oo. Marami siyang may encounter dito na kasi siyempre 'di ba? So magkakaiba kasi ang tao. Nakaiba yung mga future. Magkakaiba yung future. Magkakaiba yung pinagmulan, magkakaiba yung kinagisnan. So maaring may magtaka sa kanya ganyan or may pumansin kasi hindi po maiwasan yun. Yes. Sabi ko sa kanya, huwag niya lang pansinin. Ang niya doon, focus niya doon ay yung pag-aaral niya, makapagtapos siya. At ang palagi kong sinabi sa kanya, kung naaalala niya pa yun, sinabi ko sa kanya, doon kami sa garahe, na sa paglabas mo ng bahay, huwag mong kakalimutan na maging mabuti sa lahat ng mga kasalubungan mo. Yan ang sinabi ko sa kanya, lahat ng mga kasalubong mo, maging mabuti ka. Alam niyo po, pag mabuti ka sa kapwa mo, kung ano yung binigay mong kabutihan sa kanila, yun din yung balik nila sa'yo. Kung kumbaga give and take. Ngayon, sabi naman namin sa kanya, kung may magpakita sa'yo doon ng hindi magandang pag-ugali, hayaan niya lang. At least, maging mabuti pa rin siya. Kasi hindi naman niya kawalan yun. Kawalan yun ng mga tao na magiging... Kasi doon tayo sa realidad na magkakaroon talaga ng mga ganyan, lalo din sa school, di ba? At sabi ko nga, sa pag-aaral, may mga problema siya, mga pagdadaanan sa studies. Lahat naman ng student pinagdadaanan. So, ang lang namin sa kanya, mag-open siya. Magsabi siya sa amin, mag-share siya, nang sa ganyan matulungan namin siya. Kasi wala namang ibang tutulong din sa kanya dito habang hindi dito siya, kundi kami. So, mas maganda na may problema siya sa academics niya, may personal siyang problema doon sa kanya, sa sarili niya. Huwag siya maiyang mag-open sa amin. Kasi normal yan, lalo mag-aaral ka, so may stress yan. Maraming stress. Maraming stressors mo sa mag-aaral. At parte yun ng learning, parte yun ng challenge yun. Parte yun ng progress, diba? Yung pagiging successful. Sabi na, process to progress. Diba? English yun. Process to progress. By Jeffrey Pangyas, 2025. Process to progress. Diba? Ay, sa wakas. So, yun lamang po at siguro sa ibang araw ulit, try natin. Kasi ako po, wala pa rin akong tulog talaga. Kasi nga may mga ginagawa kami. Sabi ko kasi baka di ko na ulit maisingit yung pagturo kay Jeff. So at least nagawa natin ngayon. Yun lamang po. Bye! Bye-bye! God bless you! God bless you. Okay. Itutuloy ko lang ito.